Eto na nga mga friends, itong si Lynette ay nagkaroon ng phobia dahil sa mga taong nanloob sa kanilang bahay. Kaya yung mga nagagawa ng kwarto ng kanilang bahay ay napagkamala niya o napag-isipan niyang yun yung nanloob na yun. Kaya nang maalaala niya ang sinabi nung isang nanloob noon na Snow White sa kanya, ay agad-agad niyang pinalabas ang mga naggagawa ng kwartong yun. At hintakot pa rin siyang ikinuwento yun kay Annalyn. Ito namang si Zoe ay patuloy pa rin ang pagkita ng mga pangitain about sa kanyang lolo Pepe. At siyempre itong kanyang ina palagi siyang pinatitigil at pinakakalma. Tingnan naman ang itsura niya si Moira, Diyos ko, luluwa na ang mata sa galit kay Zoe. At ito nga, kausap na niya itong si Carlos at tinatanong si Carlos kung ano ba at meron ba siyang ginawa kay Don Pepe sa loob ng operating room. Siyempre, wala naman sinabi niya si Carlos at sinabing doktor siya. Mahal niya ang kanyang propesyon at tungkulin niya ang bumuhay ng pasyente. Ito nga si Zoe ay nakumbinsin nitong si Dr. Luke na kausapin ng heart-to-heart ito si Don Pepe habang nasa ICU. Subalit sa takot nitong si Zoe, nakita niyang dumilat itong si Lolo Pepe at hinawakan ng kanyang mga kamay. Naturalmente, siya ang Zoe at takot na takot sa sarili niyang multo. Pero ang lahat ng iyon ay kanyang pangitain kaya walang nakikita si Dr. Luke kung ano man ang nangyayaring iyon. Kaya nang dahil sa takot ay nagmamadali itong lumabas ng ICU bagay na nakita ng mga marites ng Apex. Medyo nakakahalata na sila at nagkakaroon ng hinala about Zoe. At yun ay sinabi nila kay Annalyn kaya si Annalyn eto, nag-iisip na naman. Andito na sila sa presinto upang malaman nila kung ano ang resulta ng fingerprints at sinabi ng pulis na mayroong isang match. Itong si Bruhitang Zoe, ayan, nagmumukmok na naman at siyempre nagbubunganga na naman ang kanyang bruhahang inang si Moira at sinabi nito ang nangyari sa ICU. Sinabi niya kay Zoe na kumalma lang at yung mga nakikita niya ay dahil sa sobrang niyang pag-iisip. Pero sa totoo lang yan ay sundot na rin ang konsensya ni Zoe at takot na takot nga ito na makulong dahil sa ginawa niya kay Don Pepe. Kaya nahihirapang pakalmahin itong si Zoe dahil nga alam niyang may ginawa siyang katarantaduhan. Eto na nga, ayan na takot na si Zoe kasi tumatawag na yung kontak ni Moira. Kaso mo naman, ang nakitang fingerprints ay para laang kay Don Pepe, isang fingerprints lang. So naabsuelto ang dalawang bro, ha? Pero hindi pa rin dito naniniwala itong si Giselle kasi nga yung gamit medical na yun ay maaaring gamit ng isang doktor o isang manggagamot. At ito na ang resulta, itong si Zoe ay hindi na malaman ang gagawin, di man kung mapapa-i-honor. Nervyos na sinagot nitong si Moira ang kanyang telepono mula sa kanyang kontak sa police station. Naku, papikit-pikit pa ang bruha. Bago mapaihitong si Zoe, naku sabihin mo ng Moira. Zoe, absuelto tayo sa fingerprints. Hindi nagmatch sa atin yung fingerprints. Pero kahit na sinasabi yun ni Moira kay Zoe ay naglalaro pa rin sa isipan nito ang mga pangitain, ang pagpapakita sa kanya ni Don Pepe, pati ang pagsakal niya dito. Kaya takot na takot pa rin ang Zoe at hindi pa rin makalimutan yun. Kaso mo, Moira, malas mo lang kasi may ibagong ebidensya na namang ilalabas ang pulis na yan na napulot nila. Ito namang si Yaya nagtataka bakit iisa itong palamuti sa sapatos nitong si Zoe. At yun na nga, yun ang bago nilang ebidensya, ang shoe embellishment na galing sa sapatos ni Zoe na kung inyong matatandaan, ito ay natanggal ng panahong nag-aagawan ng cellphone itong si Don Pepe at si Zoe na hindi naman napuna nitong si Zoe. Nang iwan ni Annalyn nitong si Lynette ay tumunog ang telepono nitong si Lynette. Ito ay kanyang sinagot. Tumingin-tingin siya sa paligid nang walang sumasagot at nakita niyang isang lalaki na waring may tinatawagan sa telepono. Ito ay kanyang tiningnan at medyo natakot siya.
Ito namang si Moira at si Neresa ay nagdidiwang na sila, painom-inom na ng alak. Nang biglang may kumatok at nang kanilang buksan ay si Giselle at saka si RJ na nagmamadaling pumasok na parang may hinahanap at nang wala nang mahanap umalis na lang. Hindi naman niya maintindihan ni Moira kung bakit sila dumating at kung anong hinahanap. Si Lynette naman ay nagmamadaling umalis doon. Pero sa kanyang paglalakad ay kasunod niya pa rin ang lalaki at yun ay kanyang inabangan at nung maabangan niya ayun kanyang pinupok ng kanyang bag at sasaksakin niya pa ng ballpen sinaktan niya ang lalaki. Hindi man naman ang lalaki kung ano ang gagawin dahil nabigla siya sa nangyari. Biglang dumating ang kanyang asawa at tinatanong kung bakit niya sinasaktan ang kanyang asawa. Sinabi ni Lynette na sinusundan siya ng lalaking yun. Pero nagpaliwanag yung lalaki na wala siyang nalalaman at hindi siya kilala nito. Nang tawagan ni Lynette ang numero na tumawag sa kanya ay napag-alaman niya na nagsasabi ng totoo ang lalaking yun. Dahil ang tumawag sa kanya ay napindot lamang daw yung pagtawag sa kanya. Galit na galit ang asawa ng lalaki nang dumating si Carlos at humingi ng pasensya sa nangyari. Ipinaliwanag ni Carlos sa mga ito na sila ay nalooban at nagkaroon ng popyo itong si Lynette kaya ang iniisip niya ay siya ay laging sinusundan ng mga yon. Hay nako ito, may tawag na naman itong si Maureen. Naku, hindi na ito nawala ng kontak kahit sa ang anggulo lagi siyang may kontak at sinabi na ng kanyang kontak na merong na namang ebidensyang natagpuan at ayun nga ay yung show embellishment ni Zoe. Makuha kaya ni Giselle at ni RJ ang shoes nitong si Zoe. Ano ang gagawin ni Zoe kapag nakita yun?